Yeah, so sa mga nagtatanong, sa mga nagano, sa mga nagsasabi, hindi naman sa ano, hindi rin man masama yung sa mga taong nagsasabi na yung pera hindi naman kailangan yung yumaman para manood kasi hindi naman nadadala sa langit. Pero remember, lahat ng bagay sa mundo na to halos gumagalaw pera. Sabi nga nila, pag ang pera na magsasalita, lahat nakikinig. 'Di ba? Kasi bawat bili ng bigas, bawat kain mo, bumili ka ng bigas, pag naubusan, kailangan ng pera, 'di ba? Hindi naman pwedeng buhangin. Tapos nabili mo rin na ano, hindi rin pwede sa ano, sa pagpupunta ka, sasakay ka, kailangan ng pera. So, ang pera kailangan hangga't nabubuhay ka sa mundo na 'to, ang kailangan pera. Huwag mo lang, dalawang klase lang kasi yan eh. Parang bigyan kita ng example para maintindihan mo. May kutsilyo kang dala. Ngayon, pag sinaksak mo yun sa tao mo, sa mga tao na sa paligid mo, nagiging masama siya. Pero pag yung kutsilyo ginamit mo sa pangkiwa, pang ano ng pagkain, 'di ba? Ginamit mo na sa tama, hindi siya masama. Parang ang pera din 'yun. Ang pera hindi rin masama pag ginamit mo sa tama. Mas lalo na pag nag-invest ka ng ano, may pera ka, nag-invest ka ng mga insurance, mga ganun. Nag-invest ka ng mga lupa, mga ganun. Para pag nawala ka, para pag namatay ka, eh, yung makikinabang, yung pamilya mo naman, yung nasusunod, yung kasunod mo, yung anak mo. Kasi ang hirap ng buhay na maging mahirap talaga, promise. Yung maranasan mo yung ano, yung 1D1 yung ganoon, tapos pag nanghihiram ka sa kapitbahay mo, naayawan ka kasi nga wala din sila eh. 'Di ba? Pag nagkasakit din yung pamilya mo, imbis na ano lang, imbis lang na hindi ganun kalala, mas lalong lalala kasi wala kang pera. 'Di ba? So ganun ka hirap ng buhay pag wala kang pera. So sa kwento ko nga dito sa ano nga, na-share ko lang sa iyo, not to brag. Ang tao kasi pag may determinado ka sa buhay, pag may determinasyon ka talaga na kahit anong mangyari, kahit ulan man o bagyo o gano'n naman, pag may determinado ka na mabago ang buhay mo, gusto mo umangat, 'di ba? Magsusumikap talaga. Posible talaga, makukuha mo talaga 'yon. Basta makukuha mo talaga 'yon. Basta magsipag ka, yung wag ka lang panay reklamo sa buhay. Kahit pinanganak ka ng mahirap, kasi ako galing din ako sa hirap. Yun nga, yung kwento ko ngayon. Yun yung buhay na nangyari sa amin eh. Pero yun nga, ang ano doon is napakasarap pala sa buhay. Pakiramdam na pag may pera ka, pwede mong itulong sa mga taong nangangailangan din. Hindi man lahat natulungan, pero pag may mga taong hihingi sa'yo, mabilis mong maabutan. Kasi mayroon ka. Kasi ba? Kasi sabihan nga pa, ang gusto mo nga tumulong sa ibang tao, eh, paano ka tumulong kung ikaw mismo tinutulungan lang din. Di ba? Tapos ang sarap lang sa pakiramdam na yung sitwasyon ngayon ng pamilya namin na si mama, komportable na sa buhay, tapos wala ba, pagkain, nandyan na. Mas may edad pa rin siya, yung nanay ko 75 years old. So, deserve niya ngayon yung buhay niya kung anong mayroon siya ngayon sa nanay ko. Hindi man ganun kayaman, hindi man ganun kaano. Deserve niya. Deserve ng family namin ng nanay ko na umangat. Kasi grabe, napakasipag ng nanay ko. Naglalabandira lahat. Ginatrabaho para makasurvive lang sa buhay. Para mabuhay niya lang yung anak niya. Diba? So, ngayon, binubuhos ko yung, hanggat buhay pa siya, binubuhos ko kung anong pakiramdam sa yung buhay ng may pera, mayroon, 'di ba? Yung komportable. 'Di ba? So, yun lang. So, alam ko kung sino man makapanood nito, kasi ito yung, kung sa totoo silang pang Jessica Soho to eh, pang MMK to eh. 'Di ba? So, actually hindi ko rin in-expect na makakarating din ako dito sa US, pero in God's grace nga na ano, napaka-grateful ko nga na ito yung sitwasyon, kasi hiningi ko rin to sa kanya na gusto kong magkaroon ng buhay na ganito, gusto ko rin magkatapos ng pag-aaral, ganito, umangat sa buhay. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay. Wala, tol? Wala, utang sila. Wala. Buong group na yung Wala talaga.